Sa Twisted Minds dahil kailangan nilang patagalin ang seryeng ito. Pumasok na tayo sa Land of Dawn. Tatapusin na nga ba ng Team Falcons? Alam mo, para dito sa Twisted Minds, isa sa naging adjustment nila, tatlo ngayon yung naka-purify. Kanina kasi hindi nila masyadong pinansin yung Kalea. Oo. Majority sa kanila naka-flicker. So that's gonna be the adjustment here. Ang pinaka-asahan ngayon tuloy ng Team Falcons in terms of crowd control is gonna be the Glorious Pathway after yung Tsunami Slam. Actually, even for Team Falcons kanina, di ba, hindi sila nag-purify, more on flicker. So, yung idea pa rin dito is somehow confident sila sa pwedeng maging protection sa kanila ni Ogwen at ni Flap TZ. At as we head on to a short pause, wag po kayong mag-aalala. Sinisigurado lang po natin ang integrity ng ating tournament. At mukhang, tanong ko kanina Pag may nakasalubong, no, every time, no, tagasan ka. kasi pagkapasok ko pa lang sa Hey! Kilala ko yan. bakit naman pinakita mo? Oo. Yan po ang isang wolf na walang balbas. Diyan po nilagay ang kantang sinulat na ako na yata ang pinakamagandang Ang lalaki. sa mundo. Oo. Ayan, balik na po tayo sa Land of Dawn. Maraming salamat sa community nating Gina G kapag natatapatan ng camera. Mukhang nagkaka-poke down na naman dito sa may bandang mid lane pero nothing too serious. Wala naman pang mga first blood attempts na nangyayari. Mas lalo na dito sa XP lane. Ito yung literal na stand-up. Magtatayuan lang sila. Na-miss ko makakita ng weakness finder So, weakness finder para dito, by the way, kay Super Marco. Crucial ang magiging rotation dito ng Team Falcons. Lalong, or space! Wait. Kakasabi pa lang natin, crucial. But of course, there were certain expectations na dito para kay Flap TZ and Ogwen. Sa gitna, ganun din naman pala yung naging haras kay Haji Z. Oo, pero grabe yung tambay ng mga Team Falcons dito sa mid. Parang sinisigurado nila na kahit ba late game pa tong si Sicilian ay mabibigyan siya ng spasyo makapag-farm dito sa mid lane. And I like this for Team Falcons. Alam nilang win condition. Kailangan nag-a-adjust sila bawat laro, bawat komposisyon na nilalabas. Tsaka ang ganda dito ng napakatapang ni Pio kasi normally, di ba, sa Silio ng zone out mo. Pero wait, bago lahat, sinisimulan na yung turtle. Medyo nakakapag-preheat na nga lang din sila Pew habang sa may pinakagilid. Nag-a-attempt pa rin ng mga enhanced everything sila. Epina King, out na nga lang din sila habang sila Kyle TZ ang makakasecure ng unang pagong. Good attempt mula dito sa Twisted Minds. Sadyang hindi lamang nakalalim ang kanilang mga gustong mag-contest sana. Habang dito sa gold lane, nagfa-farm na lang ang dalawang gold laners. Team Falcons nakakalawa ngayon with the first turtle objective. At mukhang nag-i-invade pa nga sila sa jungle ni MP the King. Okay, so kanina diba nakita natin yung dalawang gold lane, yung Harit at saka yung 1-1. Ganun pala yung concept kasi pag naglatag ka ng Summon Force, pag sinayawan ka ng 1-1, or pag na-proc yung pang-ulti niya, parang medyo sakto yung duration ng crossbow tank tsaka doon sa Summon Force. So pagka landing, nung 1-1 ulit, wala na yung Summon Force niya. So yung timing, kumbaga, diba? Kasi ngayon medyo natatime din ng Falcons yung gantong ikot na attempt nila Escalera. At total, no, nandito na rin naman ang ating gold difference by BPI. Ay para bang wala pa masyadong diferensya para sa lahat ng mga manlalaro. Kaya naman masisilip din natin sa Infinix in-game equipment na malapit ang ating mga builds. Sadyang iba-iba lamang ang choices katulad na lamang sa ating mga junglers kung saan mukhang Feather of Heaven ata ang magiging choice ng first item dito ni Julian. Ano muna dito? Kailangan dito yung damage per second ay mataas. So things are slow for both teams kasi crucial nga naman again na stacking nga lang dito yung hero or scaling rather for Fuse hero. So as much as possible kailangan pigilan na. At ngayon, as much as possible, Ayun! si James ang kanilang gustong pigilan. Tumalon ulit. At doon yung Dark Wave ng Fernand Pursuit. Pero makukuha pa rin nila Kyle TZ ang first blood. Hindi yata sapat yung healing na manggagaling doon sa Infernal Pursuit. At dahil dyan, Team Falcons ay lalamang na ng 1,000 at mukhang makakaganda pa nga ng pwesto around that turtle pit. Ano din kay James, wala pa pala siyang flicker at that time and may kita natin for Super Marco and Outplayed medyo may difference in terms of gold. Pero naman, maliit lang, wait lang. Pero ito yung malaking movement muna dito sa ating mapa. Ay! TZ makakakuha pa nga ng pagong. Habang medyo umaangat-angat dito sila Flap TZ pero susunod sila. At yung Agos papunta dito kay James. Babalik ng konti, may mga paghampas
But still, medyo nag-utakan dun. Disiplina ata ang call dito ng Team Falcons. Ayun. Dahil nakuha ang Canturtle. At Mukhang dito papasok si pala, Flap. okay, naglatag ng doors pathway. Nakagawan. At yung purple bomb mapupunta kila Kyle. Oo, napakaganda. Pero 1v1 dito sa ating mga gold laners. Crossbow of tanks available. Pero mukhang hindi lilipad si Super Marco. Makakalayo si Outplayed Hajisi with the rotation. Pero agad nang lilipad papuntang mid lane. Ito rin talaga yung Matilda effect eh. Napakabilis mag-double Hatid sundo. lane ng mga gold laner. Hatid sundo. After niyan, balik ka na. Diretso ka na ulit sa may top lane para walang mamimiss talaga. Aha. Op. Pero ngayon, sabay ng ating dalawang roam. And tama ka dun sa hatid sundo, kaya pag hinatid sundo mo, make sure mo, naligtas din talaga. Pero ngayon, medyo hindi yata sila makakaligtas. No way. Pero no way! Solo kill? Another guiding win, tapos nagkaroon tayo ng solo kill sa may bandang baba. I wish nakita natin kung ano yung nangyari doon dahil hindi maisip ng utak ko kung paano nagkaroon ng 1v1 si MB the King at si Few kung saan halos full HP yung Cecilio na yon. What a play coming in from the idol ng mga kids. Kaya naman mukhang lilipat tayo dito sa may bandang Riverside. Twisted Minds ngayon, 4 kontra sa 4 at hindi yata nila itutuloy. Kyle TZ going in for the turret instead sa baba. Grabe yung cross map place ng Team Falcons dito. Grabe. Oo, grabe yung play ni Few kanina. Nakaano para siya, inspire. Oh. Mabilis naman na kasi yung cooldown. Nung Yeah. sa sila, wait! Kaya nga sa kanya na ngayon, nakatuon ang pansin ng Twisted. At ngayon, naabata ng content. Diyan ang Ring of Passion with the Law of Order. Hindi niya ata makakaligtas pa doon. Gino na miss lang pa si Escalera. Wala talagang takas at with the Purify in cooldown as well, hindi na rin talaga makakalipad pa si Escalera. Silip tayo sa Infinix in-game equipment. Palapit na ng palapit yung power spike na inaabangan natin sa 1-1. Yung 2 to 3 items na napakabilis na lumipad. Okay, meron din Fury Hammer dito si Kyle TZ, tas diretso War Axe. Actually, dun sa Harith, malapit naman yung gold niya against this 1-1. Ang nagiging problema lang is yung other roles or other areas for Twisted Minds ay medyo nagde-deteriorate yung positioning. So, kailangan dito ay as much as possible all lanes ay covered or bigyan nila ng space muna si MP the King. Yeah. At ngayon, yung spasyo na yun medyo ini-eliminate. Ito na naman, binibitin sila ng Team Falcons. Kaso nga na, Super Marco medyo masasayawan. But instead, ito yung reaction. Atras ka na lang din muna. Nandun yung awat, magagaling kay Escalera. Pero James? hindi, aamba pa rin. Andyan ang pagtalo. Inferno Pursuit with Dark Wave. Kukonekta dito kay Flap TZ. Magpapakulan ng Glorious Pathway. But instead, para bang paghahamon pa rin to, no? Sige, gumaw ka, nandito kami. Signature emote pa ni Flap TZ. Sarili niya mukha, sarili niyang finance. Wala ng boses, boss. Nice try. Nice try Okay lang, lang. Jantel. We appreciate Oo, it. Na-appreciate namin yung gusto mong gawin. Pero mukhang dito sa may baba, MP the King! Ay! Nandito na nga lang din. Pero papalag. Andun pa nga natin na cycling high. Apa tumama lahat ng mga Predators. Ay, patay si Kyle TZ. Kaso nga lang, pagkakataon na ito, pwedeng lumipad sila Super Marco. Pero nakalayo agad Wow. dito sila James. Good trade coming in from Twisted Minds. Agaran ding makakaalis with a guiding win. Pero tignan mo, outplayed, nag-iinit na. Oo. Pero masyado lang makunat si Flap. Nagwa-warm up na si Outplayed. Kasi kung titignan natin yung items din dito ni Outplayed, Feather Heaven, tapos meron ng Starling Sight. So parang ganun din yung concept naman sa counterpart niya. So with the Demon Hunter Sword and even Corrosion Sight, movement speed is there. Kailangan lang magandang front. And look at Ogwin, parang yung presence niya alone, nananakot ng kahit sino mang player from Twisted Minds. Oh, ito yung umaamba parang Cho. Ito Yan. yung tipo na pag nakita mong Yung pumupulso. pumupulso na eh. Kada pulso ng Oo. isang kaleya, hindi mo alam kung bigla bang tatalon yan o mag-flicker RKO ba. Ito yung literal ihintayin mo eh kung ano yung gusto niyang gawin. At mukhang for Super Marco, iiwan na lamang niya mga minions dito. Feathered Airstrike, tatama lamang ng isang beses as the Lord spawns. This will be the first Lord of the game at mukhang lamang sa pwesto ang Team Falcons. Ginamit yung Feather Airstrike para malaman kung meron nakatago doon sa bush para mahawakan ng Twisted Minds. Pero ngayon, pinipilit pa rin hawakan din ng tusa dito yung RPM. Pero sa pagkakataon na to, tila ba may iba pa rin niluluto sila Ogwen. Oo, talagang hinihintay nila yung perfect na opportunity. Mga magkukumpul-kumpul nga sa RBM ang side ng Twisted Minds. Tatalo na si Oha! Oo, pero doon sa may pinakagilid, babawi, pero aatras pa lang din ang mga laban-laban ng mga miyembro dito ng Twisted Minds. Habang yung Glorious Pathway, ginamit pang atras dito ng Team Falcons. I think nagkamali ng tutok doon si Ogwen. Kung paharap sana yung flicker na yun, I think Yeah. that would have been a different play. Kaya naka-ready din talaga sila agad. Pero ibig sabihin, di ba nape-predict na nila kung saan magagaling yung Oo. mga kalaban? Ay, So, wait! ito na nga lang din, Tata Strike went together Marco! with the Flicker. Pero si Marco nakalupad na nga lang din, but crossbow down. And now
enough to throw down outplayed as well. Kompleto pa rin dito ang Team Falcons na mukhang magiging libre ang Lord sa kabay nila. Isang kalabit na lang sana si Super Makmak, pero sakto nakalipad, sakto nakaisa, nag-reset pa sa pangalawa, and that's gonna be the Lord para sa Team Falcons. First Lord of the game ay mapupunta sa mga boys in green. Kung kanina isang kalabit na lang, tinan nyo, nakapag-clear lang na minion wave, na kompleto na ulit yung buhay. Yan yung mahirap pagka hindi matatarget kasi yung naka-ultimate na isang 1-1. So, from 0-0-2, now 1-0-2. So imagine yung gold ngayon ni Super Marco against Twisted Minds. So medyo struggling ulit ang Twisted Minds ngayon. But good thing they have Haji's hero or Farsa for the fast clearing ng minion wave. Ito, tama na talaga. With the strike at Tsunami Slam, papasok pa ulit doon si Buhay Ogun pa! sa pinakagitna. Mabubuhay pa naman doon si James. Pero dito ang hindi na nga lang, di ba, Kunat, man. mabubuhay ay going to be every the king. Pero lahat sila may kakunatan. Shields up, habang yung Lord ay buhay pa rin naman. Iba yung atake ng apat, habang si KalTZ, iba rin pala yung ginagawang trabaho doon sa may top lane. Walang nakuhang inhibitor turret ang side ng Team Falcons, pero nasugatan naman ng sobra-sobra ang top lane and bottom lane inhibitor as we head on to another short pause. Medyo nakakatakot na to para sa Twisted Minds dahil literal isa pang malupit na push mula sa Falcons ay pwedeng mabutas na ang dalawang sides ng kanilang base. Kita nyo yung last na actually yung counter go ng Twisted Minds, panalo na sila kaso wala silang pang-counter sa kunat. Oo. Isang revitalize lang. MP MP. May angas factor na kasi si MP the King yan. Last time parang nung time na yon ang mas maangas pa sa kanilang dalawa si Yawi ang may angas factor Pero mukhang papasok na tayo sa ating laro. At nandito na nga maangas? ang pag-push ng Team Falcons dito sa mid lane. At ang pag-slice ni Kuya Sent. Pero ngayon ay gusto mag-slice up ng window ng Team Falcons. At sinabi nga natin kanina, medyo duguan na depensa ito para sa Twisted Minds. Mabilis na naman sila makakapag-clear. Meron silang Farsa. Kailangan lang talaga yung crowd control dito ay tumama. Isang magandang unbreakable lang para dito kay James para mapasok yung Team Falcons. At medyo mahirap ito, no, if you are Twisted Minds. Kahit ba sabihin natin meron ka pang inhibitor turrets, medyo mahirap nang pumasok sa sarili mong jungle. Kaya naman limited ata ang mga resources na kanilang makukuha as this game goes on. Kaya naman expect na natin na lalaki lamang ang lamang ng Team Falcons. It's already a 6K gold lead. At sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, nandito na naman yung favorite item ni Kalea or ni Ogwen sa Ayun kanyang na. Kalea, yung fleeting time. Fleeting time. Solid naman kasi nila eh. Yun yung para maging effective yung Kalea. Kailangan mo ng super kunat na XP lane Oo. para madali lang. Tapos diretso ka ng fleeting time. Kanina pa ako unbreakable. Sorry, Dark Wave pala for the Phobius. Ay! Okay. Parang naamoy niya na may tao doon. Grabe rin yung pag-commit dito si Supermarket ng Swallow Spot. Alam niyo, may tao dyan, sure ako, hindi ko lang naabutan. Parang ganon. Ano yun? May, actually, naabutan niya yun. Parang kung sa utak niya, naabutan niya na yun eh. Isang kalabit na lang sana makakancel na yung recall. But again, that's still good for Twisted Minds. Nabuhay pa naman siya. At mukhang yung Lord na ito ay babakura na ng Team Falcons. It's gonna be really hard for Twisted Minds na maghanap ng angulo para umagaw dito. For Twisted Minds, kailangan mahanap agad ni Haji si Super Marco. Kailangan ma-burst agad kasi diba nakita natin kanina, yun yung naging turning point. Actually, maganda yung positioning ng Twisted Minds. It's just so happen na nakalipad si Super Marco. So that's the best thing. Ma-burst agad muna si Super Marco. Na for Team Falcons naman, kung yun ang taga-burst, kailangan mauna nila sa Haji. Exactly, kasi ang Falcons are born to soar talaga. At ngayon, ipigilan mo na lumipad. Pero sa pagkakataon na ito, ay lipat muna tayo sa Lord na sinisimulan at gustong tapusin nila KalTZ. Flap TZ, zone out lang si James. Medyo tatalon doon ng mga Infernal Pursuit with a Dark Wave. Pero si Ogwen, ihintahin lang din naman yan. Na nice defense onto the Lord at makukuha yan ng Team Falcons. Malinis na pag-take para sa Team Falcons at lulobo nga ang kanilang gold lead to a 7K gold lead at hihintayin pa nilang lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. In terms of clear speed, nandito naman si Haji para sa Twisted Minds, outplayed as well. And looking at their items, sapat naman na siguro yung damage na meron sila para mag-clear. Sadyang pakiramdam ko ay hindi sila pwedeng mag-team fight habang nagde-def. Oo, mahirap kasi mag-free hit si Few.
mahirap kapag yung may Sicilian. So for Twisted Minds ngayon, kailangan may isang babantay doon sa may bottom lane, pero probably bibitawan na nila kasi mag-focus sila doon sa mid and even top lane. Ayan, may purple buff pa si Idol ng mga kids. Okay, at Ayun ngayon, lang. nandito na nga natin ang paglipad with the title strike and Tsunami Slam. Nakita agad natin naging opening for Team Falcons at open na rin yung bandang baba ng Twisted Minds. As we mentioned, hindi pwede nasabay depensa plus team fight. So, unti-unti naman nila matutunaw yan. Nakaabang pa rin naman dito if ever may man-knock-up or may ma-attack dito sila a few. Pero for still, makakadepensa ng payapa ang Twisted. Ano yun 10,000 IQ yung ginawang clearing ng Twisted Minds Nag-clear pa sila na isa pang minion wave sa may top lane. Kaya pansin nyo, di ba normally after ng Lord, sabay-sabay yung minion flow. Oo. Pero nakaangat yung gitna nila kaya medyo na-delay yung sa may top lane. So, Falcons ngayon, kailangan na talaga continue ang pressure. Okay, activated agad dito sila Ogwen na papasok naman sa pinakagitna. Isa ang kanyang pilit na ilalabas. Oh. Going in on to the black lane si James. Kaso nga lang, agad siya mapapatay dito. Naka-crossbow of Marco! nakalipad pero makakatras lang din naman. Marco! That's going to be a nice exit Wow. para sa Team Falcons. One man down for Twisted Minds. Ang ganda ng ginawa ng Twisted Minds doon. Kahit nalugi sila sa trade, isang inhibitor turret lang ang nawala sa napakalaking push ng Team Falcons. Grabe yung def, di ba? Nung tinry i-push ng Team Falcons tong top lane, kalahati na lang yung buhay ng inhibitor turret pero nakapitan pa rin nila. So kanina kasi nag-struggle for them na doon yung damage nila, meron na silang farm. Kaso kasi nakalbo yung base nila. So ngayon for Twisted Minds, kailangan na talaga ng proper targeting. Kaso si Outblade ngayon napilit nilang hinuhabol. At sa may pinakalikod, wala mang mauuwi si Ogwen. But still, ayaw nila. Basta-basta na sila yung umuwi. Muntik na doon si Outblade. Muntik na rin si Ogwen doon. Ito na yung kailangan magdalawang isip ni Ogwen bago pumasok with a tidal strike dahil mukhang sapat na rin yung burst damage ng Twisted Minds na kapag pumasok siya, kailangan may mabibingwit agad. Alam mo, for Team Falcons ngayon, or Twisted Minds na lang muna, Winter Crown. Kailangan may mag-Winter Crown para sasalo dun sa, sa ultimate ni Super Marco. Kasi so far yun yung pangbaliktad sa kanila. Technically, kaya na ng damage nila. Although Team Falcons, lamang na lamang talaga dito. Grabe yung damage per second. Even kay Few, na nag-build din ng Lightning Truncheon. So may splash damage pa. Masakit to versus James. Okay, naka-immortality na si Ogwen. So very worry na ang Twisted Minds kung sakali na magkamalitan ng out. May pagkakataon pa sila. Abante ng konti. At mukhang gusto nilang i-deny ulit ang posisyon ng Twisted Minds dito sa pangatlong Lord ng laban. Oo, hawakan lamang ng Team Falcons ang Lord na ito. Lamang sila doon sa wave sa may baba. Kaya naman nagpakita na si MP the King sa bot lane. Baka i-burst na doon ang Team Falcons. Oo, ibaburst na nila yan. Alam nila na de-defensa na lang muna. Tapos, ayun, hindi mo na agad kiniklear ng Twisted Minds sa mid. Ganon din hindi na nasasalubungin para hindi magpa-flow sa may bottom lane. Para at least yung defense nila tutulong yung base at saka yung inhibitor turrets para hindi sila ma-force na lumabas. Parang yung normal na ginagawa kapag mga pipigil ka. So look at the stacks of the Sicilian 284. 300 na. Oo, tsaka nag-build siya ng Lightning Truncheon. Naka-inspire din siya. So ang gusto dito ni Pew is cooldown reduction para makapag-spam na mag-spam din ng skills plus the 400 mana. Yeah, pero ito na din ang pagpasok nila Ogwen. Medyo maingat kasi ngayon nakasayaw si Outblade. Nilatag ang Zama Force. So for Team Falcons, alam nila na in a few seconds or so, pwede pa rin silang pumuro ng team fight. Nakaabang dito sila Super Marco together with Caldiz sa pinakagilid. Yung Lord di pa rin naman natutunaw ng Twisted Minds. It's going to be a very good defense nga ba? Dahil for Team Falcons, still, hindi nila ipipilit ang mga bagay-bagay. Oo, napisuhan na naman ng isang inhibitor turret ang bumagsak sa taas. Pero mukhang ipipilit na nila yung mid lane. Ogwen with a conceal. Hindi pa naman tumatalo pero si MP the King ay nakaalis na. Ogwen pumasok pero mukhang feather the airstrike ni Haji ang magiging solusyon para madepensa ng natitirang inhibitor turret ng Twisted Minds. Team Falcons, magpapahinga na sa kanilang pagpupush. Kudos pa rin sa Team Falcons kasi hindi nila pinilit. Kasi na-identify nila yung ginagawa ng Twisted Minds na dinedelay nila slide kung paano mag-clear para alam nila kung saan sila puposisyon pagdating doon sa turret defense. So, Glorious Pathway, ginamit na. Okay, nandito na nga lang din. Pero still, for Team Falcons, we have to respect na nandun yung kanilang mindset na clear muna natin lahat ng tore.
And as well as yung minion wave, medyo kinakount din nila kung ano yung timing na ginagawa ng Twisted. Tsaka parang hindi sila nagdadalawang isip na patagalin yung laro because of the Sicilian na meron din sila. So for Team Falcons, this is already a game na parang para sa kanila, if they play it safe, ay mananalo din sila eventually. Para naman sa Twisted Minds, kabaliktaran, they need to start taking those big plays. Parang alam mo yung pag-uwak, although Falcon sila, nakita ko, pag iniikutan mo yung target mo, they're praying right now onto Twisted. Ino-observe nila yung environment kung may delikado ba. Pag delikado, hindi sila basta-basta nagda-dive in. Oo. Ito, yung sinabi natin kanina, Winter Crown, meron na dito si James. Also, kasi nakapag-build na siya ng Tikiras, tsaka yung kanyang Athena Shield, so meron na siyang physical tsaka magical defense. Mahirap lang dito is yung kay Few, Divine Glaive, Holy Crystal, ang kate. Oo. Ano na talaga to? Ito yung Masakit to. kahit pangalawang hampas pa lang ng Bats Ouchie. Impact ay ouchie na talaga. And I think all of the Sicilian experiences na nakita natin sa RG, around 18 minutes, kahit yung Sanguine Claws nito ay ma-update na rin. Yes. So, ito na lang, shoutout sa mga Sicilian mains na gustong tumatagal ang mga laro. Nakuha na nila. Ikaw ba yun? Oo. Nako, Kaya nga lagi ko pinapansin yung item. kaya Oo. naman pala. At ayan na nga. Kaso may china-chase sila dito although medyo napalalim. Pagkakataon to nila Ogwen para mag-chase onto Outblade and Escalera. Yung Sanguine Claws hindi masyado tatama. But still, that's a very good sense here for Escalera and Outblade na umatras agad kasi ngayon for Team Falcons may Lord. Pang-apat na Lord, Humi, para Oo. sa laban na to. This is already an evolved Lord, isa sa mga pinakamahirap na depensahan. Kaya naman hindi ito basta-bastang pwedeng ibigay lang ng Twisted Minds. At kung sakaling tumagal pa nga ito, nagkaroon na rin ng Lord adjustment kung saan mas mabilis pang magre-respawn. Pero yan na, hindi naman kumabit yung Sanguine Claws. MP the King ang hawak. Meron naman siyang hybrid lifesteal. Kaya naman bumabalik din ang kanyang buhay. But here comes Escalera. Nag-U-turn lang pabalik dito sa Lord. At mukhang ang aggro ay lilipat naman sa Team Falcons. Parang pipilit yata nilang i-reset Kukuhanin yata para ma-reset. Wow! Napakaganda naman ang pag-jump in dito ni James. Kaso nga lang, hindi yata magkisapat ang kanilang damage para makatawar dito ang members ng Team Falcons. Habang si Black TJ, grabe na rin naman yung kakunatan. At mukhang na-waste sila doon sa pag-jump in. At ipapalipag pa ni Ogwen si Epi the King na ngayon ay hindi na nga yata pa makakaligtas pa. Lahat ng pwede niyang i-dash, dinash niya na. Ayun Nandiyan na. pa yung That's survivability it. pero pinagsasasampal sila dito ng Batsby sa magagaling kay Flo. Double kill, apat ang matatanggal. At isa din depensa pero they're born to win. And they will soar as they take game number 2. Another sweep para dito sa Team Falcons. At ang istorya ng regular season meetups ng Twisted Minds and Falcons ay matatapos sa 4-0. Solid performance for Team Falcons. Doon may makikita yung veterancy. Kasi pagdating sa